Ay! Hello guys, happy Sunday. So andito tayo sa Royal Enfield Pasig. And today is supposed to be DGR, the Distinguished Gentleman Ride. Kasi syempre dahil sa energy crisis na nangyayari ngayon, inisip nila na napaka-insensitive natin, di ba? Kung magtitipon-tipon tayo sa buong Pilipinas ngayon at mag-ride kasi napakamahal nga ng gasolina. So basically parang sinabi nila na by group na lang, like Royal Enfield, kung gusto niyo magkaroon ng own event, then we can go ahead and do that. Then we call it Dapper and Glam Ride. So palis na po tayo. May pupuntahan tayo. And adjust ko lang yung angulo ng ating camera para madami tayong makunan. Tignan nyo naman guys, nakaano tayo, postura ba? So globally may DGR. Kaso yun nga, dahil nga napakamahal ng gasolina ngayon, hindi nila tinuloy. I'm not sure the other reasons, but para sa akin napaka reasonable naman na, di ba? Mahal na ng gasolina, may energy crisis, tapos here we are, luxury, riding our motorcycles para lang sa event na to. Pero yung event kasi na to, this is for a cause din, para sa mental health ng mga kalalakihan at sa prostate cancers. So may mga prostate cancer, I mean. So may nalikom kaming mga, sa registration kasi may bayad. So yung mga nalikom nun, yun na yung donation namin. So medyo Cable ka? cable, yes. Type A? Type C? Type C, Type A? Ay wala. Pares type C. Alam ko na, power bank. Oh, power bank. Ay wala ako, sayang. So ayun, yung donation na yun, mapupunta yun doon. Medyo hindi pantay ang ating X5. Pantayin lang natin. Ikot lang tayo. At sana hindi tayo ulanin. Kagabi umulan eh. Pampupogi natin nga, no? Mga naka-formal attire. Enjoy lang natin yung rides natin. So yung registration pala, binayaran namin is 850. So 250 doon ay mapupunta sa donation. Okay, punta na tayo doon sa squadron natin. So may mga squadron to. May mga nakasalubong nga tayong ibang grupo eh. So nakikita ko yung ibang brand ng motorcycle na nagsa-celebrate din ng DGR. Pero sa Royal Enfield, tinawag namin itong Dapper and Glam Ride, not Distinguished Gentleman Ride. So magandang araw.
masaya sumama sa ganito. Kasi madami ka nakakilala, makikilala ng mga bagong riders, and at least yung event kasi na to may meaning. And ngayon ko lang nakita yung mas madaming Royal Enfield owners. Mas madami sila ngayon. So almost 70 kami. More or less 70. Ayan, si Sir Alex yung naka-red na Royal Enfield GT650. Siya yung aming captain. Ayan. That's the go signal. Paalis na kami, guys. Lilibot lang kami dito sa metro and then dun sa diretso na sa venue. So, ayun, hindi na ako masyado magdadaldal. Just enjoy the ride. Nasa city tayo, so yung view na makikita nyo is more on buildings, cars. Alright, let's go. Dito na tayo sa BGC. Ganda talaga ng tunog ng 650cc ng Royal Enfield. Sana magkaroon tayo ng ganyan. I'm planning na yung second bike ko, 650cc ng Royal Enfield. Sarap ng tunog. Pero maglalabas din sila ng 750. Woohoo! Siyempre, may mga kasabay tayong sasakyan, kailangan pa rin nating maging mabait. Lalo na sa pagganto may mga event kayo, kailangan nyo maging i-consider yung mga ibang dumadaan sa kalsada. Huwag nyong okupahin lahat, diba? Puro buildings na nakikita nyo. Tayo sa may hindi ko alam, tagal ko nagtatrabaho dito, hindi ko ba rin kabisado yung mga lugar dito. Ikot-ikot lang tayo dito, nagpapapansin lang tayo.
Mainit sa legs. Mainit sa legs. Hi! Ang dami. Sikat na sikat tayo ha. Dahil nagbibideo sa atin. Init sa legs. Tignan naman guys yung mga nakaparking dito ng sasakyan. Kita nyo ba yan? Woo! Ganda oh. Freedom dito. Pero mainit na talaga sa legs. Grabe yung buga. Alam ko na kung bakit. Kasi ang nipis ng pantalon ko. Kaya yung buga. Mainit talaga. Okay. So ayun. Pag nagra-rides kayo ng ganito kadami, pag may nakita nyo mga ganun lagusan, huwag nyo harangan or bigyan nyo ng daan para hindi tayo nakaka-istorbo sa iba. Just always be mindful. Open pipe mo na yan! Sige, hindi oh. Bumubomba. Ang ganda oh. Ganda nung Classic 650. Tapos ganun yung ano. Okay, continue tayo guys. Dito tayo sa may building again. May building. Hindi ko kabisado to eh. Basta, daming building. Dito ako nagtatrabaho pero di ako gumagala dito. Doon lang ako sa 9th Avenue. Lumibot-libot lang tayo basically sa BGC. Para malaman nila na nandito tayo. Masaya naman. I think yung mga tao na appreciate nila yung pormahan natin, yung mga bikes, yung classic looking bikes. Well, yung gamit ko is Guerrilla 450. This is basically retro bike. Hindi siya ganun ka-classic. But, you know. Pag pumorma ka ng nakasuit, naka-necktie, then all good. Kailangan nyo ng mahabang pasensya pag sumama kayo sa ganitong mga event. Kasi kung sanay kayo ng lusot-lusot kung saan-saan, hindi nyo magagawa yun. Kasi kailangan nyo makipag-cooperate. Kailangan nyo sumama sa squadron nyo, sa grupo nyo. Bawal kayo humiwalay. Ang may karapatan lang humiwalay dyan yung mga tulad niya Sir Kale. Taga-sweep yan. Make sure na walang naiwan. Okay lahat. Kasi Miss Candy o naka-Guerrilla 450, babae yan. Kayang-kaya. Panis. Classic 350. Ganda rin ang tunog eh. Alam mo yung yung tunog niya, yung bass na hiwa-hiwalay. Tugurugurugurug. Classic na classic.
Alam mo, nagkukwento lang ako. Minsan, pag nagbabrowse-browse ako ng cellphone, may nakikita ako mga sports bike, ganon. So, lagi ko tinatanong sarili ko, pag bumili ba ako ng sports bike, magiging masaya ba ako? Yes! Oo naman, ang sagot yan is magiging masaya ako. Tapos, 4-cylinder ka, ay, naku, ang sarap nun. Ang sarap nun. Ayun nga guys, namatay ata yung X5 ko. So yung sinasabi ko is pag nakakita ako ng sports bike, parang what if bumili ako nun? Mapapasaya kaya ako ng big bike na yun, ng motor na yun? And the answer is yes. Basically, it's an ergasm motorcycle. It has 4-cylinder. I'm talking about, Kawasaki Ninja. Like 4XR or 6XR or ZXXR pala yun. 4ZXXR. Maganda yung bike na yun. Pero, pag naisip ko kasi, for me personally, based on my character din kasi, parang mas bagay sa akin yung mga classic looking bike. So kaya, if I'm planning to buy a second bike, I think I would still pick a Royal Enfield bike. So it could be any 650 unit. So tinatarget ko ngayon is GT650 or maybe Interceptor. Pwede rin yung Shotgun 650. Pwede rin yung Meteor 650. Magaganda yung bike na yun. Bakit ko nga ba gusto yung mga bike na yun? Kasi yung tunog niya, yung character ng V-twin engine is kakaiba talaga. Sarap sa tenga. Hindi siya masyadong bulahaw. Napaka-manly nung tunog para sa akin. Ano pa ba? Ayun, I think pag yun yung binili ko, I'll stay the classic looking bike. I mean, I'll retain the classic looking bike. And bagay na bagay siya sa mga gantong ride like DGR. So, ayun lang. Sana matupad natin na magkaroon ng second bike. Pero hindi pa siya needed. But I hope we'll buy the second bike soon. Ayun. Nandito tayo sa may Rizal Park. Dito tayo nag-last stopover. Ayusin lang natin ang X5 natin at tabungol. Yan. Alright guys, nalibot na natin ang metro. Naman tayo ng BGC, EDSA. At currently dito tayo sa may Rizal Park. And punta na tayo sa Padre Burgos Avenue. Andun yung ating venue. Doon tayo mag stop over to eat, drink coffee. The back. We had fun riding today kasi hindi maulan. Nandito nga tayo sa Intramuros. Di ko alam, namatay ata yung X5. Di ko alam bakit namatay yung X5. Pero may mga part ng video na hindi ko na namatay, na hindi na nakunan. Sa Intramuros guys, ganda.
So magpa-park by batch ang park natin para maayos. Ganda yung mag-ride sa Royal Enfield, napaka-organized. Lahat planado. Pati pag parking dapat organized siya. Para hindi magulo. Ganda ng venue, napaka laid back. So we are here at Ilustrado Restaurant Cafe venue and cater. Very nice. So ayusin lang natin yung mga park natin. At gutom na ako. Daming energy ni Tito eh. Back up. Toto ka na. Ay, sorry. Stop. Diretso. Pasok nila muna sa dulo. Okay. Kahit saan pa pwede. Pasok nila sa loob. Okay. Oop. First. Mana? Alright guys, nakarating na kami. Woo! Pawisan ang lahat. Pawisan. Mainit oh. Hindi, nakapapad eh. Nandito na tayo sa venue guys. Settled down na tayo. Ayun oh, may yung venue, napakaganda. Woo! Yung iba, nag-register pa, yung iba bayad na. So, ito yung itsura niya. Baba tayo. Magigilamos ka rin naman eh. After niya mag... Ayan guys. Dito tayo sa Ilustrado. Ayan. At nakapag-park na tayo lahat. Nag-settle down na yung iba sa loob. And eto, ganito tayo kadami. Sa Royal Enfield. Woohoo! Init. Sobrang init. Buti na lang may aircon sa labas. So, thank you. Ayan. Grabe. Ayan, settle down na lahat. Kapag-park na. Then, I think we have to enjoy the event. Nagbabanta ang langit, oh. Nagbabanta ang langit. Tignan niyo naman yan, guys. May ulap. Ang uulan pa nga. Ano? Yung pinera? Hindi, bayad na yan. Kaka-credit card. Yan. Ay, ganda ng venue dito. Laid back. Parang there is preserve lang nila yung lumang bahay. Ang ganda. Nasa CR pa si Alec. Ayan. Okay, guys. Okay. Ayan. Ayan mga tao mo po.
Maya, kain na. Yun guys, oh. Umibigay sila ng RE Nights shirt. And pwede na tayo kasi may ano ka na ba? Nakatatlong rides ka na, di ba? So, sa Royal Enfield kasi, pag gusto mo magkaroon ng patches for RE Nights and t-shirt, dapat makasama ka ng tatlong rides. No? Official rides. Either rides, night rides, or bike nights. Bike nights na. Napipick up ka dito, bro. Malakas pick up. Thank you, brother. Kumusta yung rides? May mainit. Mainit. Pero yun yan. Sana dahil nasa Pilipinas tayo. Masaya na. Masaya. Lalo na yung kaninang arangkada natin na, smooth na ride. Smooth na ride, di ba? Ang saya talaga dito sa Royal Enfield. Kasi napaka-organized ng mga rides nila, di ba? Pati pag-park, planado, dapat, yung mga stopover, dapat hindi ka nakaka-istorbo sa ibang sasakyan. May konting pero nakaka-smooth lang yung transition natin. Patulad kanina, may coaching may communication between natin yung coach, nakadaan sila. Tama na. Ayun si Sir A, di ka salita. Grabe, parang nasa Senado tayo. Pero meaning kasi bro, mas smooth dito sa sorry, kasi ako may Aerox ako, diba? May Aerox ka. Hindi ako sumasali sa community kasi doon either pabilisan, formahan, or talaga. Ako hindi ako ganun eh. Yung Aerox ko mo ang ADB eh. Iba ako eh. Tapos na sumali ako dito, yun, kasama ko kasi hindi naman customized lahat eh. Lahat may sariling kaya mas maganda dito. Sali na ka sa RE. Bili na rin kayo ng RE. Pag magbibili ka ng second bike, anong RE second bike? GT 650. Parehas tayo man. It's either GT or Interceptor ako. Pwede rin ako mag-shotgun. Kasi iba yung GT. Once again, good morning everyone. Ang init, ang hot mo eh. Good morning everyone and welcome to DGR 2026. Masaya po po kayo sa sarili ninyo. Woohoo! Grabe, ang init talaga. Wait lang, yung sarili ng necktie natin. Okay guys, kainan na. At ito yung pagkain natin dito. Ayan oh. May rice, may egg. So breakfast siya. May tocino, then corned beef, and then dessert. Yeah. How's the food, sir? Wala ba? May Chicken tocino. chicken tocino. Tapos corned beef, no? Panalo. Ayan, may fruits. Hindi pa tayo kumukuha kasi dapat mo yung mga babae. Paunahan natin sila. Taas na tao. Okay na ba? Okay. So, pwede na daw ito pumila. Okay. Kuha muna tayo ng food, guys. Kumakain. Pahinga na. Oo. Wala pa akong tulog eh. Alright guys, pauwi na tayo. So just to wrap up today's vlog, before we end, if you're wondering what the Distinguished Gentleman's Ride is all about, so basically, isa itong global motorcycle event where riders dress up in classic and elegant styles while riding vintage or modern classic bikes tulad ng Guerrilla 450. So this is to raise awareness and funds for men's health, especially prostate cancer research and for mental health programs as well. So special ito kasi hindi lang ito about motorcycles. Ito ay tungkol din sa community, yung purpose in bringing people together for a good cause
while, celebrating classic riding culture. Seeing thousands of riders around the world suited up and riding together is honestly an amazing experience. But again, today is not, thousands, since we have global energy crisis, but still we were able to celebrate. So again, if you enjoyed this vlog, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. I'll see you guys in the next ride. Stay safe and ride classy. Bye!